pagnanampalataya sa Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. So, dahil sa pagbabasa ng Biblia, doon natin This is part 2 video. Ma-discover kung paano tayo mananampalataya sa Diyos. Kasi kung wala tayong alam sa Biblia, hindi natin mararanasan yung pananampalataya. So, hindi tayo makakaranas ng milagro ng Panginoon. Mas pinaniniwalaan ng tao ang salita ng tao kaysa salita ng Diyos. Dahil iyon na yung, kumbaga, sabi nga nung iba, may nakausap nga ako na, mas nakapatak na raw sa isip ng tao kung ano yung kinaugalian nila. So, baguhin natin yon. Dapat ang maano sa atin yung salita ng Diyos. Huwag yung nakaugalian. Kasi wala sa Biblia na maliligtas ka dahil sa kaugalian ng mamanahin mo. Maliligtas tayo dahil sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Yun lang. Dahil sa pakikipagrelasyon natin kay Kristo. Amen. So dito mayroon mga ibinibilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So ang una dito ay ang pananampalataya ni Abel, Enoch at Noah. So dito nakalagay sa Hebrews chapter 11 verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog kahit patay na siya. Nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dito sa story ni Abel, so dalawa sila magkapatid, si Cain at si Abel. Dahil sa naghandog sila pareho, dahil sa mas nagustuhan ng Diyos ang handog ni Abel, nainggit to si Cain. So kaya ang ginawa ni Cain, pinatay niya si Abel. Ngunit dahil sa pananalig ni Abel, nagsalita ang espiritu ni Abel na pinatay siya ni Cain. So dito din sa pananampalataya ni Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha. So yun yung pananampalataya ni Enoch. And dahil sa pananampalataya din ni Noah, so pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. So, hindi pa niya nakikita ni Noe ang mangyayari, ngunit dahil sa salita ng Diyos, gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan din ito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. So, ngunit yung hindi nanampalataya sa sinabi ni Noah, so, hindi sila naligtas na matay. Maging hayop man to at maging tao. So, lahat ng hindi sumakay doon sa Noah's Ark na matay. So, in 1 Peter chapter 3 verse 20, na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinahod ng Diyos ay nanatili noong araw ni Noah. Samantalang inihanda ang daong nasa loob nito'y kakaunti at makatuwid ang 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. At dahil din sa pananampalataya, dito sa pananampalataya ni Job, alam niyo po ba yung story ni Job? Dahil sa pananampalataya ni Job, si Job ay isang lalaki nakatira sa lupain na nagangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masama. Siya ay mabuting halin tulad na tinatawag na matuwid dahil sa pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya ni Job, si Satanas, napupuot sa kanya. Si Satanas ang napupuot sa kanya, na si Satanas ay ang masamang anghel na kaawan ng Diyos. Sinikap niya ang lahat na sumuway sa Panginoon. Si Job ang pinakamatapat
na tao sa buong lupa gustong ipakita ng Father God in heaven kay Satanas na hindi lahat ng masama. Kaya sinabi niya, tingnan ko kung gaano katapat si Job sa akin, sabi ni Satanas. So, yung unang pagsubok ni Job, mababasa natin yan sa Job chapter 1 verse 1 to 9. So, sumagot si Satanas. Yun ang unang pagsubok ni Satanas kay Job. Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawain. At halos punuin ninyo ng kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat sa buhay niya. Harap-harapan niya kayong sumpain. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Satanas, kung gayon, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan at umalis na sa harapan ng Panginoon. So, ganun ang ginawa ni Satanas. So, pinatay niya lahat ang mga hayop, yung kayamanan, pati maging sa anak niya, yung bahay ng kanyang anak, pinatay niya. Pinatay niya ang mga anak ni Job. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin tapat si Job. Tapos yung kanyang mga kaibigan na kaibigan niya, 3 kaibigan. So, sinasabi ng kaibigan ni Job na nagagalit daw ang Panginoong Father God sa mga taong mga makasalanan, kaya siya pinaparusahan. Ngunit sabi ni Job, hindi nagpaparusa ang Diyos sa atin. Dahil, ngunit yun pa rin ang sinasabi ng siguro makasalanan ka, may ginawa kang kasalanan. Ngunit ni Job na sa kabila ng lahat, nanatili pa rin yung pananampalataya niya kay God na hindi si God ang gagawa ng pagsubok sa kanya. At dahil sa maling interpretasyon ng mga kaibigan niya, sabi ni Job, hindi kayo nakakatulong sa akin. Lumayo kayo sa akin. Kailanman hindi ako masama, sabi ni Job. At hindi pa rin nasiyahan si Satanas. May iba pa rin pagsubok na ginawa siya. So, ano yung pagsubok sa kanya? Yung pagsubok ni Satanas ay yung magkaroon siya ng mga bukol. Yung mga bukol na nakakadiri sa buong katawan. Ngunit ano ang sabi ng kanyang asawa? Marahil ang ilan sa inyo ganito. So, ang ginagamit ni Satanas, yung ating pamilya. Kung hindi anak, asawa, kaibigan. So, tulad dito sa buhay ni Job, ang kanyang mga, sa kanya, kaibigan, asawa. Tapos, yung pangalawang pagsubok ni Satanas, sumagot si Satanas. Kahit anong bagay ibibigay ng tao, sumababasa natin yun sa Job chapter 2 verse 4. Kahit anong bagay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at siguradong susumpain niya kayo sa harap-harapan. Ngunit ano ang sinabi ng Panginoon? Kung gayon ang gagawin mo, sa Job chapter 2 verse 6, kung gayon ang gagawin mo, gawin mo ang gusto mo, huwag mo lamang siyang papatayin. So, ibig sabihin na andyan pa rin ang Panginoon na siya yung nagkukontrol, na hindi niya pinahihintulutan tayo na tayo ay may mangyari sa Kanya. Pinapahintulutan niya para maranasan natin kung saan tayo mananampalataya sa kabila ng mga naranasan nating paghihirap. So, kaya umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buong katawan, mula ulo hanggang talampakan. At dahil sa pangyayaring ito, sabi ng kanyang asawa, sinasabi ng kanyang asawa, manatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos
at nang mamatay ka na. At sumagot si Job, hindi mo naiintindihan ang inyong sinabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Kasi nananatiling mahal lang ni Job ang Panginoon sa kabila ng mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ang pananampalataya ni Job ay tapat na hindi si God ang nagbibigay sa kanya ng parusa at hindi si God ang nagpaparusa sa kanya. Ngunit dahil lang sa udyok ng mga kaibigan at yung asawa niya, so parang dinidiscourage siya. Ngunit buong-buo ang pananampalataya ni Job. Kaya napatunayan ng Panginoon na tapat siya bilang mananampalataya. Kaya kung ano man yung nawalang mga property ni Job, so ibinalik niya. Tapos yung mga anak, nagkaroon din ng pinakamagagandang anak, 3 anak na babae at 7 anak na lalaki. So siya yung pinakamagaganda at nagkaroon, yung ina ay napakaganda rin. So ibinalik niya ng doble ang pagpapala. So ganun ang pananampalataya natin sa Diyos. Dapat huwag tayo magsasawa na kahit na ano yung mga discouragement, kung ano man yung mga discouragement na nararanasan natin, huwag tayo magpapadala doon. So dapat ang mananatili sa atin yung pananampalataya natin sa Diyos dahil hindi nagkukulang at hindi nagsisinungaling ang Diyos sa ating pananampalataya. At dito din dahil sa pananampalataya, si Abraham ay isa ring halimbawa ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, mababasa natin yan sa Hebrews chapter 11 verse 8 to 10. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay naninirahan bilang dayuhan sa lupaing ipinangako sa kanya. Mga tulda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap din naman ng pangako tulad na yon. Sapagkat matapat na naghihintay si Abraham sa isang lungsod na Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. At dahil din sa pananampalataya, nagsubukin si Abraham na ihandog si Isaac o siya'y tumanggap ng may galak ng pangako ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. So hindi siya nagdalawang isip na ialay ang kanyang anak. Ngunit pagdating ng ialay niya na ay may nakahanda ng hayop para hindi maialay yung kanyang anak. So ganun ang pananampalataya sa Diyos na hindi niya tayo bibigyan ng sitwasyon na mapapahamak tayo ng tuluyan. Andyan lang siya, handang umulalay sa atin sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa makatuwid bagayaong pinagsabihan kay Isaac ay tatawagin ang inyong binhi, na iniisip na maging gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang muli ng Diyos. Mula dyan, din naman ay muli siyang tinanggap na isang halimbawang matuwid dahil sa pananampalataya. So, hindi siya nagdalawang isip dahil iniisip na kung kaya nga bumuhay ng patay ng Panginoon, di kaya niyang bumuhay ng patay kung sakaling natuluyang ialay. At dahil din sa pananampalataya, kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. So, ama nating lahat si Abraham. At dahil sa pananampalataya din ni Sarah rin, ay tumanggap rin siya ng lakas upang ipaglihi ang binhi na nanglipas na ng kanyang gulang. So, matanda na si Sarah, nagkaanak pa. Dahil sa pananampalataya na sa kanya magmumula ang lahi. So, palibhasa, inari niyang tapat ang pangako. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng
kakayahang maging ama kahit siya ay matanda na. At si Sarah ay hindi maaari magkaanak pa. Nananalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga mga kapatid, kung kayo man ay ngayon yung iba naranasan na hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagkakaanak, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Manatili tayong pananampalataya natin sa Diyos. Dahil kung ano man yung nakikita natin, akala natin, hindi na kayo magkakaanak or ano. Pero dahil kung tayo mananampalataya sa Diyos, ang imposible ay magiging imposible dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. Dahil hindi naman ilalagay dito sa Biblia kung hindi totoo. So dahil sa pananampalataya natin, magkakaroon tayo ng milagro. Magkakaroon tayo ng katuparan yung mga ating mga minimithi. So paano natin makakamtan yung ating minimithi kung wala tayong pananampalataya? So dapat mananampalataya tayo na makakamtan natin. At lagi tayong magbabasa ng Biblia. Amen. Dahil din sa pananampalataya, iginawad ni Isaac na Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya mamatay. Humawak siya ng kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Hebrews chapter 11 verse 22, dahil sa pananampalataya sa Diyos, sinabi ni Jose, nang siya'y malapit ng mamatay na makakaalis siya sa Ehipto ng mga Israelita at ipagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. At ito pa ang isang ehemplo sa Biblia dahil din sa pananampalataya ni Moises. Ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari na makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. At dahil din sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moises na siyang mayroong sapat na taong gulang na at tawagin siyang anak ng prinsipe, anak ng hari. Inibig pa niya makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa na mga panandali ang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa gantimpalang hinaharap. So dapat nakatuon yung ating paningin sa pangako ng Panginoon. Ang pananampalataya din sa Diyos ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalatayang iyan, itinatag niya ang Pasko at inutos sa mga Israelita na napahira ng dugo ang pintuan ng kanilang bahay upang huwag patayin ang anghel ng muksa sa kanilang mga panganay. Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo na mga ito'y tumawid. Dahil din sa pananampalataya sa Israelita sa Diyos, gumuho ang pader sa Jericho matapos nilang ligiran ito ng 7 araw. Dahil din sa pananampalataya sa Diyos ni Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay ay hindi napahamak sa kasamaan ng mga kaaway pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinagpatuloy ang espiya sa Israelita. Kaya nga mga kapatid, dapat manatili sa atin ang pananampalataya. Dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na lahat ng biyaya ay mas magsisagana sa inyo upang kayo mayroong laging buong kaya sa lahat na magsipanggana sa bawat mabuting gawa. So kaya nga kung pagsikapan natin pagharian tayo ng Diyos para ang lahat ng ating pangangailangan ay ipagkakaloob niya. Alam ng Diyos kung ano yung ating mga pangangailangan. Kaya nga dapat wag tayong magsawa
sa pananampalataya natin sa Diyos dahil ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago at hindi tapat ang kanyang pangako. Kaya nga, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. So, dapat isuot natin ang mabuting balita. Dapat taglayin natin. Dapat lagi nating isapuso ang mabuting balita para lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin, maaalala natin. So, halimbawa, pag nagkasakit, so ano dapat natin maalala? So, pag nagkasakit, ang aalalahanin mo sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng panalangin ng pinuno ng iglesia. So, ikaw ay patatawarin sa iyong mga kasalanan at pagagalingin ka. At sa pamamagitan naman ng dugo ni Hesukristo, tayo ay pinagaling na. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at dahil sa kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. So, iyon ang dapat mag-prevail sa ating buhay. Kapag tayo'y nagugutom, so dapat maaalala din natin, kung yung uwak nga, kumakain, tayo pa kayo mga anak ng Diyos. So, kayo ba, matitiis ba ninyo, halimbawa may mga anak kayo, matitiis ba ninyo na naghihirap ang inyong mga anak? Diba? Hindi. So, ganun din ang Diyos sa atin. So, tayo mga magulang na may mga anak, kung tayo inari nating anak tayo ng Diyos, so hindi tayo kayang tiisin. Tulad din nating mga tao, yung ating anak hindi natin kayang bigyan ng sakit, hindi natin kayang gutumin, hindi natin kayang pahirapan. Ngunit, dahil sa mga pagsubok ni Satanas, minsan doon, mas pinaniniwalaan nila ang mga sinasabi ni Satanas kaysa sinasabi sa Biblia. Kaya karamihan ay napapahamak or nauubos yung pera dahil sa pananampalataya nila sa tao. Ngunit kung mananampalataya kayo sa Diyos, hindi mauubos ang pera ninyo at makakatulong pa kayo sa maraming tao. So, amen ba? Amen. So, bilang pagtatapos, so kailangan natin manampalataya sa Panginoong Hesus. So, dapat natin tanggapin si Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So, kaya nga mga kapatid, i-open lang natin yung ating mga puso at tanggapin natin si Hesukristo para maranasan natin ang pagpapala ng Diyos bilang mga alagad bilang mananampalataya. Lahat tayo ay may mga pagsubok. May mga pagsubok tayo sa ating buhay. Tulad nung nasa sample natin sa pananampalataya na yung kay Job, ang dami-daming pagsubok na binigay sa kanya, ngunit tapat pa rin siya sa Diyos. Hindi siya nagalit sa Diyos, hindi nawala ang pag-ibig niya sa Diyos, na natiling sa kanyang puso. So dapat ganun din ang mangyari sa bawat Kristiyano na nananampalataya. Dapat hindi siya magsasawa or hindi siya patuloy pa rin siyang mananampalataya sa kabila ng mga pagsubok ni Satanas, dahil maliwanag dito sa Biblia na ang nagbigay ng mga pagsubok ng mga kawalan, kahirapan, sakit, ay si Satanas. So, hindi nagbibigay si God, Lord Jesus, ng sakit. Kasi nakalagay dito, si Satanas ang nagbigay ng sakit, siya ang nagpahirap, siya ang nagkuha ng kayamanan. Si God na andyan lang para umalalay sa atin, na pag napatunayan niya na tapat tayo, ibabalik niya ang lahat ng mga nawala sa atin. So, ganun ang bilang mananampalataya. So, ganun dapat ang ating tularan. So, wag tayong paghihinaan ng loob. So, amen. So, dahil dito sa pananampalataya, maaari mong tanggapin ngayon din si Hesukristo. So, sa panalangin. So, panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. O mga kapatid, mga minamahal ko, mga kapatid na hindi pa nananampalataya kay Hesukristo, maging Kristiyano, born again, or Catholic, or Muslim, or maging ibang lahi ka man, maitim, maputi, or mapula. So, tanggapin niyo si Kristo sa pananampalataya at walang mawawala sa inyo.
Dahil kapag tinanggap niyo si Kristo, mararanasan niyo yung pagpapala, kung ano yung nararanasan namin pagpapala. Dahil sinubok din kami ng Satanas. So lahat ng pagsubok din nararanasan namin. Ngunit napatunayan namin na dahil sa pananampalataya namin, ang mga imposible, naging posible para sa amin dahil sa pananampalataya namin. Amen. Amen. So, iyon ang dapat nating tularan, yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. So, ngayon, manalangin tayo. Ang lahat ng mga hindi pa tumanggap kay Kristo, sundan niyo lamang itong panalangin na pakikipag-usap kay Hesukristo. So, sa panalangin, tatanggapin natin ang Panginoong Hesukristo ng buong puso. Dapat buong puso, hindi lamang sa salita, ngunit buong puso, at dapat isabuhay natin. Pag tinanggap natin si Kristo, dapat pag-aralan din natin ang mga salita niya. Dahil, paano natin iibigin yung isang Diyos kung hindi tayo mag-aaral ng kanyang salita? Di ba tayo mga, meron tayong gusto. Di ba, inaalam natin kung ano yung meron siya at kung saan siya, kung anong pinanggalingan niya. So, ganun din dapat ang Panginoon. Dapat alamin din natin sa pamamagitan ng Biblia. So, malalaman natin kung ano yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Kung ano yung papel niya para sa atin, kung ano yung papel natin sa Kanya. So, ito po ang panalangin ay sundan nyo para maranasan nyo ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo. Susundan niyo po ito para ipasok niyo sa inyong mga puso. Panginoong Yesus, salamat sa pag-alay mo sa iyong buhay para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan at salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa kalooban. Amen. So ito po, mamumuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa ating kalooban. So dapat every time na may ginagawa tayo, mangusap tayo sa Diyos na, Lord, kalooban niyo ba to? Salamat, Lord, na ito yung guide mo sa akin, ito yung binibigay mo sa akin. So, lagi nating acknowledge si God sa lahat ng ating gagawin. So, tayo po ay mag-closing prayer na. So, Father God in heaven, maraming salamat, Lord. Father God, Holy Spirit, Lord Jesus, thank you, Lord, sa gabing ito, Lord, sa salita na pinahayag mo sa mga tao. Lord, salamat, Lord, na makarating ito sa buong mundo, na lahat ng mga nangangailangan ng iyong salita. Salamat, Lord, sa mga nakikinig at nanonood sa programang ito. Thank you, Lord, sa pagpapala mo sa kanilang buhay. At ganun din po sa mga member ng The Word of God, Spirit and Life. Salamat, Lord, sa pagpapala mo, financial, spiritual, good health, abundant life, victorious life, successful life, at protection sa bawat isang mananampalataya, Father God. At salamat po sa staff ng RPN. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa na narito. Sa bumubuo ng RPN, salamat, Lord, sa pagpapala niyo sa kanila. Thank you, Lord, kayo po ang nakakalam ng bawat desire ng bawat tao rito. Salamat, Lord, sa protection, guidance, sa pagpapala niyo sa kanila, sa bawat desire na ipinagkaloob mo sa kanila. Salamat, Lord, sa good health, abundant life, victorious life, successful life na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Thank you, Lord, sa lahat ng mga member ng The Word of God, Spirit and Life. Salamat, Lord, sa kanilang pagpapala na ipinagkaloob mo na gawin mo silang maging alagad, Panginoon, na trillions of souls ang madala nila sa iyong kaharian, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, Father God. Thank you, Lord, sa divine protection na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Father God. Thank you, Lord, sa protection namin na safe kami makarating sa aming pupuntahan sa pag-travel namin everyday. Salamat, Lord, Father God, sa protection na ipinagkaloob mo. Ganun din sa aking mga anak dahil alam niyo po na naandito kami, yung aking mga anak na andun sa Luzon. Salamat, Lord, sa protection niyo sa kanila, Lord. Salamat, Father God. At Lord, salamat, Lord, sa kay Pastor Cas, salamat sa kanyang pamilya. Alam niyo po kung ano yung desire ng kanyang puso, Lord, na magkaroon ng radio and TV station. Salamat, Lord, sa
binigay mo sa kanyang radio station and TV station, Lord Father God, na nalanggap niya na, Lord Father God. At thank you, Lord, sa good health, abundant life, victorious life, na maraming kaluluwa, maraming souls ang madala, na trillions of soul ang madala niya sa iyong kaharian, at mabahaginan ng iyong salita, Lord, na makatanggap ng kaligtasan, na maglingkod sa iyo, Father God. Salamat, Lord, na maraming estudyante ang dumating sa The Word of God, Spirit and Life. Salamat, Father God. Lord, salamat, Lord. Ikaw lamang ang tangi naming sinasamba at pinasasalamatan, Father God, Holy Spirit. Lord Jesus, salamat, Lord. All the glory and honor belongs to you in Jesus' name. Amen. Blessed be the name of the Lord.